Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel. Isang karangalan na muli kayong makasama sa isa na namang paglalakbay ng puso't isipan. Sabi nila, madalas daw nating husgahan ang isang tao base sa kanilang panlabas na anyo o estado sa buhay. Ang hindi natin alam, sa likod ng pinakasimpleng uniforme ay maaaring nagtatago ang isang pambihirang tapang. At sa likod ng pinakamarangyang kasuotan ay maaring may pusong nangungulila sa kaligtasan. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang kwentong pinamagatang, ang kislap sa mga anino. Ang tunog lang ng gomang dumadausdos sa makintab na sahig ang kasama ni Kislap Tago sa tahimik na hallway ng ika-40 palapag. Amoy panlinis at mamahaling air freshener ang hangin. Sa labas ng mga salaming bintana, nagniningning ang mga ilaw ng Makati. Pero para kay Kislap, ang mga ito'y mga bituin lang na hindi niya kailanman maaabot. Kontento na siya sa anino, sa pagiging halos hindi nakikita, sa unipormeng kulay abo na nagsasabing isa lang siyang maintenance crew. Dito, ligtas siya. Dito, walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam sa mga multo ng kahapon na pilit niyang tinatakasan. Grabe talaga si Ma'am Soliman. No? Parang yelo kung makatingin. Narinig niyang bulong ng 2 empleyadong naglalakad palayo. Kaya nga CEO Walang puso. Sagot ng isa. Hindi na lang umimik si Kislap. Sanay na siyang marinig ang pangalan ni Hanan Soliman, ang reyna ng Tore ng Silangan. Nakikita niya ito paminsan-minsan, laging nakasuot ng damit na mas mahal pa sa isang taong sahod niya. Laging may malamig na ekspresyon, laging nagmamadali. Isa itong babaeng nabubuhay sa ibang mundo. Ipinagpatuloy niya ang pagmap, ritmiko, paulit-ulit. Ito ang buhay niya ngayon. Simple, tahimik, walang gulo. Hanggang sa isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito malakas, ngunit puno ito ng dalisay na takot. Isang sigaw ng bata. Huminto ang mop sa kanyang kamay. Nanigas ang kanyang mga balikat. Ang instinct na matagal na niyang ibinaon ay biglang gumising. Mula sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng pribadong elevator papunta sa penthouse, isang maliit na figura ang tumakbo papalabas. Isang batang babae na may magulong buhok at luhang umaagos sa mga pisngi. Si Dumpy Soliman, ang anak ng reyna. Tulong! Hikbi ng bata, tumatakbo palapit sa kanya. Tulungan niyo po si Mommy. Yumakap ito sa binti ng kanyang pantalon, nanginginig sa takot. Sa isang iglap, nawala ang tagalinis na si Kislap Tago. Ang lumitaw ay isang aninong may matatalim na mata. Tumingin siya sa direksyon ng elevator. Bahagyang nakaawang ang pinto nito at mula sa loob ay narinig niya ang isang mahinang ungol ng sakit. Wala nang tanong-tanong. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ng bata. Dito ka lang, sabi niya sa boses na kalmado, pero may bigat. Itinago niya si Dumpy sa likod ng isang malaking paso. Huwag kang aalis. Bawat hakbang niya palapit sa elevator ay kalkulado. Ang kanyang katawan, na karaniwang nakayuko sa pagod, ay ngayon tuwid at alerto. Hindi na siya ang taong nagtatago sa anino. Siya na ngayon ang anino. Nang marating niya ang pinto, sumilip siya. At ang nakita niya ay nagpaliyab sa isang galit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Sa sahig ng marangyang elevator, nakaluhod si Hanan Soliman. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng dugo mula sa isang hiwa sa braso. 4 na lalaking nakaitim na suit ang nakapalibot sa kanya. Isa sa kanila ay hawak ang buhok niya. Pilit na itinatayo ang kanyang ulo. Pirmahan mo na, Hanan, sabi ng lalaki, may kasamang pagbabanta, para hindi na masaktan ang prinsesa mo. Nanlaki ang mga mata ni Hanan, hindi sa takot para sa sarili, kundi sa pag-aalala para sa anak. Doon na kumilos si Kislap. Hindi na siya nag-isip.
Ang kanyang katawan ay gumalaw na parang sanay na sanay sa ganitong eksena. Pumasok siya sa elevator na parang hangin. Ang unang lalaki na pinakamalapit sa pinto ay hindi man lang nakita ang kanyang pagdating. Isang mabilis na siko sa lalamunan at bumagsak itong walang tunog. Napalingon ang pangalawa, gulat. Bago pa man siya makasigaw, isang malakas na suntok mula sa hawakan ng mop ang tumama sa kanyang sentido. Bagsak. Ang pangatlo ay bumunot ng patalim. Ngumisi ito. Ngunit ang nangisi ay napalitan ng pagkamangha ng sinalubong ni Kislap ang saksak, inilihis ang kamay nito, at sa isang mabilis na pilipit, narinig ang malutong na tunog ng nabaling buto. Bumagsak din ito, sumisigaw sa sakit. Ang huli, ang leader, ay binitiwan si Hanan at sinugod si Kislap. Mas malaki ito, mas matipuno. Pero sa mundo ni Kislap, hindi iyon mahalaga. Hindi na siya ang tagalinis. Ang bawat galaw niya ay may layunin. Tumpak, mabilis, nakamamatay. Umilag siya sa isang suntok, yumuko, at pinatamaan ng isang malakas na sipa ang tuhod ng kalaban. Nang mawalan ito ng balanse, sinundan niya ito ng dalawang mabilis na suntok sa dibdib at isang panghuling patama sa panga. Tapos na. Sa loob lamang ng wala pang 10 segundo, ang 4 na propesyonal na umatake ay nakahandusay na sa sahig ng elevator, walang malay o iniinda ang matinding sakit. Katahimikan, tanging ang paghinga lang ni Kislap at ang mahinang hikbi ni Hanan ang maririnig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatingin sa kanya si Hanan Soliman, ang reyna ng tore, mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong takot, pagkalito, at higit sa lahat, pambihirang pagkamangha. Ang tingin niya ay hindi para sa isang tagalinis. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Hanan. Ang kanyang boses ay bahagya lang lumalabas. Lumuhod si Kislap sa tabi niya. Hindi na pinansin ang mga lalaking nakahandusay. Tiningnan niya ang sugat sa braso ni Hanan. Malalim ito. Mamaya na yan, sagot ni Kislap. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging kalmado. Pero may awtoridad na hindi pa naririnig ni Hanan mula kaninuman. Sa sandaling iyon, isang tunog ang kanilang narinig. Ang ding ng isa pang elevator sa di kalayuan, papalapit sa kanilang palapag. Naniga si Kislap. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Hanan. Huwag tatawag ng pulis. Utos niya. Ang bawat salita ay may diin. Huwag tatawag ng ambulansya. Sa akin ka lang magtitiwala. Ang mundo ni Hanan Soliman ay gumuho sa loob ng 10 segundo. Kanina lang, siya ang reyna ng turing ito. Isang mundong gawa sa bakal, salamin, at kapangyarihan. Ngayon, nakaluhod siya sa sahig ng sarili niyang elevator. Napapaligiran ng mga katawang walang malay. At ang tanging pag-asa niya ay ang lalaking naglilinis ng kanyang sahig. Ang lalaking iyon, si Kislap, ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging nakayuko, ay ngayon ay matalim at puno ng awtoridad na hindi niya maipaliwanag. Sa akin ka lang magtitiwala. Ang tunog ng papalapit na elevator ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sino ang darating? Mga kasamahan pa ng mga ito o mas malala pa? Bago pa man siya makasagot, kumilos na si Kislap. Mabilis, tiyak. Binuhat nito si Dumpy na nakatago pa rin sa paso at inilagay sa kanyang mga bisig. Yakapin mo siya ng mahigpit, utos ni Kislap. At kahit anong mangyari, sumunod ka sa akin. Hinila siya ni Kislap patayo. Napadaing siya sa sakit mula sa kanyang braso, pero walang panahon para doon. Kinaladkad sila ni Kislap papalabas ng elevator, hindi patungo sa lobby, kundi sa isang maliit na pinto sa dulo ng pasilyo na may nakasulat na maintenance. Isang pinto na hindi niya alam na nariyan pala. Binuksan ito ni Kislap gamit ang isang susi mula sa kanyang bulsa at itinulak sila papasok sa dilim.
Amoy, alikabok at langis ang sumalubong sa kanila. Isinara ni Kislap ang pinto at ang tanging ilaw na lang nila ay mula sa flashlight ng kanyang telepono. Nasa likod sila ng magagarang pader ng kanyang opisina. Isang mundo ng mga tubo, mga kable at mga daanang hindi niya kailanman nakita. Saan tayo pupunta? Nanginginig na tanong ni Hanan. Mahigpit ang yakap kay Dumpy na isinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Sa lugar kung saan hindi ka nila mahahanap. Sagot ni Kislap, hindi lumilingon. Bumaba sila sa isang madilim na hagdanang bakal. Bawat yabag ay umalingaw-ngaw. Si Hanan, na sanay sa mga sapatos na may takong, ay nahihirapang bumaba. Ngunit ang kamay ni Kislap ay laging nariyan, nakahawak sa kanyang siko, matatag at hindi nag-aalinlangan. Narating nila ang basement, hindi ang VIP parking kung saan nakaparada ang kanyang kotse, kundi ang mas malalim na bahagi nito, ang puso ng gusali. Dito, sa tabi ng isang malaking generator, nakatago sa ilalim ng isang lona, ay isang luma at medyo kalawangin ng owner-type jeep. Mukha itong basura kumpara sa mga sasakyan sa paligid. Ngunit para kay Kislap, ito ang kanilang kaligtasan. Pinaupo niya sila ni Dumpy sa likod at mabilis na pinaandar ang makina. Ang ugong nito ay napakalakas sa katahimikan ng basement. Mabilis silang lumabas sa isang service exit, isang daanan para sa mga truck ng basura at lumusot sa gabi ng Makati. Ang hangin na humahampas sa mukha ni Hanan ay magaspang at mausok. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niya ang hangin ng lungsod nang walang salamin ng kotse na nakapagitan. Ang mga ilaw ng gusali na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay ngayon tila mga matang nagbabantay, naghahanap sa kanila. Walang nagsasalita sa buong biyahe. Si Kislap ay seryosong nagmamaneho. Ang mga matay laging tumitingin sa salamin. Si Dumpy ay nakatulog na sa pagod at takot sa kandungan ni Hanan. At si Hanan ay pinapanood lamang ang lalaki sa manibela. Sino ba talaga ito? Paano natutunan ng isang simpleng janitor ang mga galaw na yon? Paano niya nalaman ang mga lihim na daanan ng kanyang sariling gusali? Ang biyahe ay nagtapos sa isang eskinita sa isang lugar na hindi pamilyar kay Hanan. Barangay Malaya. Ang pangalan ay isang kabalintunaan sa itsura ng lugar, masisikip na bahay, magugulong kable ng kuryente at mga taong nakatingin sa kanila na may pagtataka. Huminto sila sa harap ng isang maliit na apartment building na may kalumaan na. Nandito na tayo, sabi ni Kislap. Kung ang tore ng silangan ay ang kaharian ni Hanan, ang lugar na ito ang kabilang panig ng mundo. Umakyat sila sa isang makitid na hagdanan patungo sa ikatlong palapag. Bawat ingay, bawat amoy ay bago at nakakapanibago sa kanya. Binuksan ni Kislap ang isang pinto at ang bumungad sa kanila ay isang maliit na apartment. Isang kwarto lang na nagsisilbing sala, kainan at tulugan. May isang lumang sofa, isang maliit na mesa at isang kama sa sulok. Malinis pero halatang simple ang pamumuhay ng nakatira dito. Iihiga mo si Dumpy sa kama, sabi ni Kislap. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Maingat na inihiga ni Hanan ang natutulog na anak. Nang humarap siya, nakita niya si Kislap na may dalang isang first aid kit. Umupo ka, sabi nito. Tinuturo ang sofa. Gagamutin natin yang sugat mo. Sumunod na lang si Hanan. Ang katawan ay pagod na para makipagtalo. Umupo si Kislap sa sahig sa harap niya. Maingat niyang hinawakan ang braso ni Hanan. Ang mga kamay na yon, ang mga kamay na bumali ng buto at nagpatumba ng mga tao kanina, ay ngayon ay napakagaan at maingat habang nililinis ang kanyang sugat. Pinunit ni Kislap ang sarili niyang sando para gawing pansamantalang benda. Habang ginagawa niya ito, napatingin si Hanan sa kanyang mukha.
Sa malapitan, nakita niya ang maliliit na peklat sa gilid ng kanyang mata, ang pighati sa kanyang mga labi na hindi niya napansin noon. Naramdaman ni Hanan ang isang bagay na hindi niya inaasahan, kaligtasan. Sa maliit at simpleng apartment na ito, sa piling ng isang lalaking hindi niya kilala, ay mas ligtas ang pakiramdam niya kaysa sa kanyang penthouse. Matapos bendahan ang kanyang braso, tumayo si Kislap. Kinuha niya ang isang lumang laptop at binuksan ito sa mesa. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Hanan. "Tinitingnan ko kung sino ang naghihintay sa atin sa baba." Sagot niya, ang mga daliri mabilis na nagtatype. Ilang sandali lang, lumitaw sa screen ang iba't ibang kuha mula sa mga security camera ng tore ng silangan. Napatanga si Hanan. Paano? Itinuon ni Kislap ang isang camera sa elevator kung saan sila inatake. Nakahandusay pa rin ang mga lalaki. Nag-zoom in siya sa mukha ng leader. Pagkatapos, sa leeg nito, may isang bahagi doon na hindi natakpan ng kwelyo. Biglang nanigas si Kislap. Ang buong katawan niya ay nag-iba. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napalitan ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na puno ng sakit at galit. Tila nakakita siya ng isang multo. "Kislap?" Mahinang tawag ni Hanan. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa screen, sa isang maliit at halos hindi makitang marka sa balat ng lalaki. Isang maliit na anino ng isang tattoo. Isang simbolo na kilalang kilala niya. Isang simbolo na akala niya ay hindi na niya muling makikita. Ang simbolo sa screen ng laptop ay parang isang patalim na bumaon ng direkta sa puso ni Kislap. Isang alakdan na may baluktot na buntot. Maliit lang ito, halos hindi mapansin, pero para sa kanya, kasinlaki ito ng buong mundo. Ang simbolo ng kapatirang pumatay sa kanyang pamilya. Biglang bumalik ang lahat. Sound shifts. The drone becomes louder, mixed with muffled sounds of a distant explosion. A woman's scream, and a child's cry. These sounds are distorted, like a fragmented memory. Ang amoy ng pulbura, ang sigaw ng kanyang asawang si Lira, ang iyak ng kanyang anak na si Bayani. Mga imaheng pilit niyang ibinabaon tuwing gabi, biglang lumitaw sa harap niya, mas malinaw pa kaysa dati. Napapikit siya ng mariin, ang panga niya'y nagtiim. Ang mga kamay niya'y ikinuyom niya nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ang apartment, si Hanan, si Dampi, lahat sila'y panandaliang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga anino ng kahapon. "Kislap, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Hanan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang galit sa mga ito ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na kalma. "Hindi ito simpleng business deal," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa kung sumigaw siya. Ang taong nag-utos nito, hindi lang ang kumpanya mo ang habol niya. Tumingin sa kanya si Hanan, puno ng pagkalito. "Anong ibig mong sabihin? Si Dagsin Silakbo ang nasa likod nito. Karibal ko siya sa negosyo. Matagal na niyang gustong makuha ang Soliman Corp." Umiling si Kislap. Mas malalim pa riyan ang ugat nito. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Hindi pa ito ang tamang oras. Isinara niya ang laptop. Ang unang prioridad ay ang kanilang kaligtasan. Tumayo si Hanan. Ang kanyang pagiging CEO ay unti-unting bumabalik. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Kailangan kong tawagan ang abogado ko, ang hepe ng pulisya." Mabilis na inagaw ni Kislap ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang galaw ay napakabilis, hindi man lang niya nakitang papalapit. "Wala kang tatawagan," mariing sabi ni Kislap. Nagulat si Hanan. "Ano? Hindi mo ba naiintindihan? May kapangyarihan ako. May koneksyon ako. Kaya kong..." "Ang pera mo ay walang silbi dito," putol ni Kislap. Ang boses niya ay tumagos sa lahat ng pader na binuo ni Hanan sa paligid niya.
Ang mga taong ito, hindi sila natatakot sa pulis. Hindi sila natatakot sa korte. Sila ang gumagawa ng sarili nilang batas. Kapag tumawag ka, ipapaalam mo lang sa kanila kung nasaan tayo. Natahimik si Hanan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang ang kapangyarihan at yaman niya ay walang kwenta. Isang hawla lang nagawa sa ginto. Nakita ni Kislap ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Bahagya siyang lumambot. Inabot niya pabalik ang telepono. Tanggalin mo ang baterya. Nanginginig ang mga kamay ni Hanan habang sinusunod ang utos. Habang naghahari ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, isang maliit na boses ang bumasag dito. Kuya, gutom na po ako. Napalingon sila pareho. Si Dumpy ay gising na. Nakaupo sa kama, yakap-yakap ang isang unan. Tumingin ito kay Kislap na may mga matang puno ng pag-asa. Ang lahat ng bigat at dilim sa mukha ni Kislap ay tila biglang naglaho. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Anong gusto mong kainin, munting prinsesa? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. May hotdog po kayo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kislap. Isang bihirang pangyayari. Wala akong hotdog, pero meron akong itlog at kanin. Pwede na ba yon? Tumango si Dumpy. Habang nagluluto si Kislap sa maliit na dikuryenteng kalan, tahimik lang na nanonood si Hanan. Nakita niya kung paano nito hiniwa ang bawang, kung paano nito binati ang itlog, mga simpleng gawain. Pero ginagawa niya ito nang may focus at atensyon na parang isang sundalong nag-a-assemble ng kanyang armas. Nakita niya ang dalawang tao sa iisang katawan, ang nakamamatay na mandirigma at ang lalaking nagluluto ng itlog para sa isang batang natatakot. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pangalawang imahe ang mas nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Kumain silang tatlo sa maliit na mesa. Para kay Dumpy, isa itong adventure. Para kay Hanan, isa itong karanasan na kailanman ay hindi niya naisip na mangyayari. Kumakain ng scrambled eggs at kanin sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang janitor. Pagkatapos kumain, habang hinuhugasan ni Kislap ang mga plato, si Hanan naman ang nagpatulog muli kay Dumpy. Kinantahan niya ito ng isang uyayi. Ang boses niya ay mahina at puno ng pagmamahal. Nang makatulog na ang bata, lumapit si Hanan kay Kislap. Salamat, sabi niya. Ang salita'y tila bago sa kanyang dila. Hindi lumingon si Kislap. Para saan? Sa lahat. Tumango lang si Kislap. Pinupunasan ang kanyang mga kamay. Binalot ulit sila ng katahimikan. Muling binuksan ni Kislap ang laptop. Nag-type siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Humarap siya kay Hanan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi na tayo ligtas dito, deklara niya. Alam nila kung saan ako nagtatrabaho. Hindi magtatagal. Malalaman nila kung saan ako nakatira. Kailangan nating umalis sa syudad. Ngayon din. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Hanan. Umalis? Saan tayo pupunta? Tumingin si Kislap sa bintana, sa madilim na kalangitan. Sa isang lugar kung saan ang tanging mga anino ay galing lang sa mga puno. Bago pa man makasagot si Hanan, biglang tumunog ang kanyang telepono kahit na tinanggal na niya ang baterya kanina. Nagkatinginan sila ni Kislap, parehong nagulat. May sariling power source ang telepono. Kinuha niya ito at nakita ang isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Nanlaki ang mga mata ni Hanan sa nabasa. Nanginginig niyang ipinakita ang screen kay Kislap. I know you're with him. Give me what I want or the girl pays the price. At sa ilalim ng mensahe may isang litrato. Isang litratong kinunan mula sa malayo. Si Dumpy, masayang naglalaro sa parke kahapon, hindi alam na may isang aninong nagmamasid. Ang litrato sa screen ng telepono ay hindi lang isang banta. Ito ay isang deklarasyon.
Isang deklarasyong nagsasabing, kahit saan ka magtago, abot kamay lang kita. Ang lakas na itinayo ni Hanan sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang tapang, ang kanyang kontrol, ay gumuho lahat sa isang iglap. Ang tanging natira ay ang pinakabasihan ng kanyang pagkatao, ang pagiging isang ina. Dampi. Ang pangalan ng kanyang anak ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang desperadong bulong. Ang hangin ay tila naubos sa maliit na apartment. Ang mga pader ay unti-unting lumalapit. Nabitawan niya ang telepono. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig at doon, sa harap ng lalaking halos hindi niya kilala, humagulgol siya. Hindi ito ang iyak ng isang bigong CEO. Ito ang primal na sigaw ng isang inang natatakot para sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat hikbi ay naglalaman ng lahat ng pagsisisi, lahat ng takot na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang kapangyarihan. Hindi gumalaw si Kislap. Hindi siya lumapit para aluin ito. Sa halip, hinayaan niya itong ilabas ang lahat. Alam niya na ang takot, kapag kinimkim, ay lason. Kailangan nitong lumabas. Nang bahagya ng humupa ang kanyang pag-iyak, at tanging mga hikbi na lang ang natira, saka lang lumapit si Kislap. Hindi siya nagsalita. Lumuhod siya sa harap ni Hanan at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang paghaplos ay hindi malambing, ngunit ito'y matatag. Isang paghaplos na nagsasabing, nandito ako, hindi ka nag-iisa. Tumingala si Hanan, ang kanyang mga matay namumugto at puno ng desperasyon. Ang lahat ng pagmamataas ay wala na. Gawin mo ang lahat. Pakiusap niya, ang boses ay basag. Iligtas mo ang anak ko, Kislap. Pakiusap. Ito ang sandaling hinihintay ni Kislap. Ang sandali ng lubos na pagtitiwala. Tumango siya, isang beses lang, gagawin ko. Mula sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat. Ang babaeng dati naguutos ay ngayon sumusunod na lang. Ang babaeng laging may kontrol ay ipinaubaya na ang lahat. Tumayo si Kislap. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may layunin. Magbihis kayo. Magsuot kayo ng simpleng damit. Walang alahas, walang kahit anong mamahalin. Itapon mo ang telepono mo sa labas ng bintana. Sumunod si Hanan ng walang tanong. Naghahanap siya sa maliit na aparador ni Kislap at nakakita ng isang lumang t-shirt at isang pares ng pantalon na maluwag. Habang nagbibihis, naramdaman niya na para siyang naghuhubad ng isang balat. Iniiwan ang pagiging si Hanan Soliman para maging isang taong tumatakas. Binuhat niya ang natutulog na si Dampi at binihisan din ito. Pagkatapos, gaya ng utos ni Kislap, itinapon niya ang mamahaling telepono sa madilim na eskinita sa ibaba. Ang tunog ng pagbasag nito ay parang tunog ng pagsunog niya sa tulay, pabalik sa dati niyang buhay. Handa na sila. Nagdala si Kislap ng isang itim na backpack na mukhang mabigat. Halikayo, sabi niya. Hindi sila dumaan sa hagdanan kung saan sila umakyat. Sa halip, pinangunahan sila ni Kislap sa fire exit sa likod ng gusali. Tahimik silang bumaba sa dilim. Naglakad sila sa masisikip na eskinita, papalayo sa apartment. Iniwan nila ang owner-type jeep. Alam ni Kislap na ito ang unang lugar na hahanapin. Pagdating nila sa isang mas abalang kalsada, pumara si Kislap ng isang taxi. Sumakay sila. Saan tayo, boss? Tanong ng driver. Cubao. Bus terminal, sagot ni Kislap. Sa loob ng taxi, tahimik lang si Hanan. Yakap-yakap si Dampi. Pinapanood niya ang mga ilaw ng syudad na kanilang iniiwan. Ang syudad na dati hawak niya sa kanyang palad, ngayon ay ang kulungang kanilang tinatakasan. Pagdating sa terminal ng bus, ang ingay at gulo ay nakakabingi. Libo-libong tao,
Iba't ibang amoy, iba't ibang direksyon. Para kay Hanan, ito ay isang bangungot. Pero para kay Kislap, ito ang perpektong lugar para magtago. Sa gitna ng karamihan, sila'y nagiging hindi nakikita. Hindi sila sumakay agad. Nagpalipas muna sila ng halos 1 oras palipat-lipat ng pwesto. Isang beses, biglang hinila ni Kislap si Hanan sa likod ng isang food stall. Bakit? Kinakabahang tanong ni Hanan. May 2 lalaki doon. Bulong ni Kislap, ang tingin ay nakapako sa di kalayuan. Pareho ang gupit. Pareho ang tindig. Hindi sila ordinaryong pasahero. Doon naintindihan ni Hanan, hindi lang sila basta tumatakas. Sila ay tinutugis. Sa wakas, pinasakay sila ni Kislap sa isang bus na panorte, papuntang Baguio. Umupo sila sa pinakalikod. Gising na si Dampy, pero tahimik lang, marahil nararamdaman ng tensyon sa paligid. Habang umaandar ang bus sa kahabaan ng NLEX, ang gabi ay unti-unting lumalalim. Nagsimulang matulog ang ibang mga pasahero. Si Dampy ay nakatulog sa balikat ni Kislap. Ang kanyang munting kamay ay nakahawak sa t-shirt nito. Si Hanan ay hindi makatulog. Pinagmasdan niya ang eksena sa tabi niya. Ang kanyang anak na natutulog ng mahimbing sa balikat ng isang estranghero. Ang lalaking ito na kanina lang ay isang anino sa kanyang paligid. Ngayon ay ang tanging pader na nakapagitan sa kanila at sa kamatayan. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Bumaba sila ng bus bago pa man ito makarating sa Baguio, sa isang maliit at hindi kilalang bayan sa paanan ng kabundukan. Mula doon, nagrenta si Kislap ng isang tricycle para ihatid sila sa dulo ng kalsada. Nang tumigil ang tricycle, ang tanging nasa harap nila ay ang simula ng isang masukal na gubat. Madilim, at ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Maglalakad tayo mula dito, sabi ni Kislap. Isinusukubit ang backpack. Sa gubat? Hindi makapaniwalang tanong ni Hanan. Nandoon ang lugar na hindi nila tayo masusundan, sagot ni Kislap. Binuhat niya si Dampy na mahimbing pa ring natutulog. Kaya mo ba? Tumingin si Hanan sa madilim na daan, pagkatapos ay sa determinadong mukha ni Kislap at sa kanyang anak na ligtas sa mga bisig nito. Huminga siya ng malalim. Tinipon ang lahat ng natitirang lakas. Tumango siya. Kaya ko. Pumasok sila sa gubat. Ang mga tunog ng syudad ay napalitan ng mga huni ng kuliglig at ng kaluskos ng mga dahon sa kanilang mga paa. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad pataas, sa wakas, sa isang maliit na patag na lupa na napapaligiran ng mga puno ng pino, natanaw nila ito. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, isang bahay na tila bahagi mismo ng gubat. Sa gitna ng manipis na ulap, mukha itong isang kanlungan, ang kanlungan sa ulap. Pagpasok nila, binuksan ni Kislap ang isang lamparang de baterya. Simple lang ang loob, pero may lahat ng kailangan nila. Isang fireplace, 2 kama, at isang maliit na kusina. Pagkatapos maihiga si Dampy sa isang kama, humarap si Kislap kay Hanan. Ligtas na tayo! Sa ngayon! Habang nag-aayos si Kislap ng gamit, napansin ni Hanan ang isang baul na kahoy sa paanan ng isang kama. May kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng mga gamit pang survive tulad ng lubid at delata, ay may isang bagay na nakabalot sa plastik. Kinuha niya ito. Isang luma at kupas ng litrato. Isang masayang babae at isang batang lalaki na kamukhang-kamukha ni Kislap. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Dampy. Nakagigising lang. Sino po sila? Ang tanong ni Dampy. Sa lahat ng kainosentehan nito ay bumagsak na parang bato sa tahimik na kubo. Sino po sila? Nanigas si Kislap.
Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa kanila, pero naramdaman ni Hanan ang biglaang pagbabago sa hangin. Ang bigat ng isang kalungkutang hindi masabi ay bumalot sa buong silid. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang mukha, na kanina'y alerto at determinado, ay ngayon ni mistulang isang basag na salamin. Nagpapakita ng libu-libong piraso ng sakit. Ang kanyang tingin ay napako sa litratong hawak ni Hanan. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya, kinuha ang litrato mula sa kamay ni Hanan nang may pambihirang pag-iingat na para bang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Hinaplos niya ng kanyang hinlalaki ang mukha ng babae at ng bata sa larawan. Sila ang pamilya ko. Halos pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay tila may kasamang kirot. Umupo si Hanan sa tabi ni Dumpy sa kama. Niyakap ito. Naramdaman niyang hindi lang ito simpleng kwento. Ito ang kaluluwa ng lalaking nasa harap nila. Naupo si Kislap sa sahig, malapit sa apoy mula sa fireplace. Ang liwanag ng apoy ay naglaro sa kanyang mukha. Lumilikha ng mga aninong nagpapatingkad sa lungkot sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Lyra. Simula niya, ang tingin ay nasa apoy pa rin na parang doon niya nakikita ang mga alaala. Siya ang asawa ko at ito, si Bayani, ang anak namin. Isang katahimikan ang namagitan, hinihintay ni Hanan. Alam niyang may kasunod pa. Isa akong sundalo noon. Pagpapatuloy ni Kislap. Special Forces. Ang trabaho ko ay pumasok sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng iba. Ang kalabanin ng mga taong hindi sumusunod sa anumang batas. Magaling ako sa trabaho ko. Masyadong magaling. Huminga siya ng malalim. Isang araw, nabigyan ang unit ko ng misyon. Kailangan naming buwagin ang isang sindikato. Isang napakalakas na organisasyon na sangkot sa lahat ng klase ng krimen. Smuggling, kidnapping, pagpatay. Tumingin siya sa litrato. Naging matagumpay ang misyon. Akala ko tapos na. Akala ko, nakabalik na ako sa pamilya ko ng buo. Pero ang sindikatong yon, meron silang isang patakaran. Isang mata para sa isang mata. Isang pamilya para sa isang pamilya. Nagsimulang manginig ang boses ni Kislap. Wala ako sa bahay nang mangyari yon. Nasa kampo ako, tumatanggap ng medalya para sa katapangan ko. Isang bomba ang sumabog sa maliit na coffee shop kung saan nagmemeryenda sina Lyra at Bayani. Sound. The crackling fire fades slightly and a faint, slow-motion sound of an explosion is heard, followed by a sharp ringing tone symbolizing trauma. Wala akong nagawa, sabi niya. Ang boses ay basag na. Ang sundalong kayang iligtas ang lahat, hindi man lang nailigtas ang sarili niyang mag-ina. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Kislap. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang itong dumaloy sa kanyang pisngi. Namuhay ako sa impyerno pagkatapos noon. Umalis ako sa serbisyo. Nagtago. Nagpalit ng pangalan. Sinubukan kong kalimutan ang lahat. Naging isa akong anino. Dahil sa tingin ko, iyon ang nararapat sa akin. Ang parusa ko. Tumingin siya kay Hanan. Ang sindikatong yon, ang simbolo nila ay isang alakdan. Biglang nag-iba ang takbo ng pag-iisip ni Hanan. Ang alakdan. Ang tattoo sa leeg ng lalaki sa elevator. Ang taong nag-utos na patay ng pamilya ko ay isa sa mga leader ng sindikatong yon, sabi ni Kislap. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. At ang lalaking yon, Hanan, huminto siya. Hinayaang lumubog ang bawat salita. Ay ang business partner na gusto mong makasama, ang taong kilala mo bilang si Dagsin Silakbo. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Para kay Hanan, ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isang nakakakilabot na paraan. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ang atake sa kanya ay konektado sa pagkamatay ng pamilya ni Kislap. Paano?
Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Hanan. Nang umalis ako, akala ng lahat, patay na rin ako. Isa ako sa mga casualties na hindi na natagpuan. Nagbago ang itsura ni Dagsin. Nag-iba siya ng pangalan. Naging isang lehitimong negosyante siya para labhan ang pera ng sindikato. Paliwanag ni Kislap. Ang Soliman Corp ang pinakamalaking washing machine na gusto niyang makuha. Pero may isa pang dahilan kung bakit kanya inatake ngayon, Hanan. Dagdag ni Kislap, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Kamakailan lang, malamang nalaman niya na ang janitor na nagtatrabaho sa gusali mo ay ang sundalong akala niya'y matagal nang patay, ang nag-iisang testigo sa mga krimen niya noon. Ang pag-atake sa iyo ay para makuha ang kumpanya mo at para painin ako palabas sa pinagtataguan ko. Gusto niyang tapusin ang lahat sa isang galaw lang. Tumayo si Kislap. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng bakal na determinasyon. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. At ngayon, tungkol na rin ito sa pagprotekta sa bago niyang pamilya, ang babae at ang batang natutulog sa kama. Hindi na ito pagtakas, Hanan, sabi niya. Laban na to. Humarap sa kanya si Hanan. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng sarili niyang determinasyon. Ang galing niya sa negosyo, ang kanyang talino sa estratehiya ay biglang nagkaroon ng bagong layunin. Kung ganoon, sabi ni Hanan, ang kanyang boses ay matatag na ulit. Kailangan natin ng plano. Habang nag-uusap sila, sa labas ng kubo, sa kadiliman ng gubat, isang maliit na sanga ang natapakan. Snap! Biglang tumahimik si Kislap. Itinaas niya ang isang daliri, senyales para tumahimik si Hanan. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Ang kanyang buong katawan ay naging alerto. Ang simpleng sistema ng alarma na ginawa niya, isang manipis na sinulid na nakakabit sa maliliit na lata sa paligid ng kubo, ay biglang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ting! 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 Nahanap na sila. Ang tunog ng mga lata ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Sa isang iglap, bumalik si Kislap sa pagiging sundalo. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang matalas at kalkuladong pokus. Sa ilalim ng kama, ngayon na, utos niya kay Hanan sa isang mahigpit na bulong. Hinila niya ang kumot ni Dumpy hanggang sa leeg nito, na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa panganib. Mabilis na gumapang si Hanan sa ilalim ng mababang kama, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakikita niya ang mga binti ni Kislap na gumagalaw ng walang tunog sa sahig na kahoy. Pinatay ni Kislap ang lampara at ang tanging liwanag na lang nila ay ang nagbabagang apoy sa fireplace. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang mahabang itim na bagay na nakabalot sa tela. Isang shotgun. Ang paraan ng paghawak niya dito, pamilyar, komportable, ay nagbigay ng pangingilabot kay Hanan. Ito ang tunay na Kislap Tago. Hindi isang janitor, hindi isang nagdadalamhating ama, isang mandirigma. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, nanatili sa gilid, sa mga anino. Sumilip siya sa isang maliit na siwang. Ang kanyang paghinga ay kalmado, kontrolado, katahimikan. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Hanan, na nakasiksik sa ilalim ng kama, ay pinipigilan ang kanyang paghinga. Natatakot na baka ang simpleng tunog nito ay magkanulo sa kanila. Pagkaraan ng 1 minutong parang walang hanggan, bumalik si Kislap mula sa bintana. Ano yon? Bulong ni Hanan. Umiling si Kislap. Lumapit siya sa pinto. Binuksan ito ng bahagya at lumabas sa dilim. Halos mapasinghap si Hanan sa takot, pero nagtiwala siya. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Kislap.
Isang baboy ramo. Sabi niya, isinasara ang pinto. Natisod lang ang sinulid. Lumabas si Hanan mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga binti. Ang biglaang pagkawala ng panganib ay mas nakakapanghina pa kaysa sa mismong tensyon. Sumandal siya sa pader, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso. Isang maling alarma, pero ang takot na naramdaman nila ay totoo. Ang katotohanang anumang oras ay maaari silang matagpuan ay totoo. Ibinalik ni Kislap ang shotgun sa ilalim ng kama. Ang sundalo ay muling naglaho at ang natira ay ang lalaking may mabibigat na pasanin. Tumingin siya kay Hanan at sa liwanag ng apoy, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Pasensya na, sabi niya. Hindi ka dapat nadadamay dito. Umiling si Hanan. Hindi. Ako ang pinuntahan nila sa simula. Ako ang naglagay sa'yo sa panganib. Naupo silang dalawa sa sahig, sa harap ng fireplace, nagpapakiramdaman sa init. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala at ang natira ay isang kakaibang kahungkagan. Alam mo, pagsisimula ni Hanan, ang boses ay mahina. Sa buong buhay ko, ang tanging inisip ko ay kung paano palakihin ang kumpanya, paano maging mas malakas, mas mayaman. Akala ko, kapag nasa tuktok ka na, ligtas ka na. Pero heto ako ngayon, nagtatago sa isang kubo sa gitna ng gubat, mas natatakot pa kaysa dati. Tumingin siya sa natutulog niyang anak. Para sa kanya naman ang lahat ng ginagawa ko, o yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Pero ang totoo, halos hindi ko na siya nakakasama. Laging yaya, laging driver. Ako, wala. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang iron niya. 'Di ba? Ngayon lang kami nagkasama ng ganito katagal dahil tinatakasan namin ang kamatayan. Tumingin si Kislap sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito nakikita bilang si Hanan Soliman, ang CEO. Nakikita niya ang isang babae, isang ina, isang taong sugatan, katulad niya. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Kislap. Lahat tayo may pinagsisisihan. Ang mga salitang iyon, simple pero puno ng pag-unawa, ay tumagos sa puso ni Hanan. Tinitigan niya si Kislap, ang kanyang mukha na may gaspang mula sa ilang araw na walang ahit. Ang kanyang mga mata na nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Ang kanyang mga kamay na kayang pumatay pero kaya ring mag-alaga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang takot at kawalan ng pag-asa, nakita ni Hanan ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap pero hindi niya alam. Isang kanlungan. Hindi ang kubong kahoy, kundi ang lalaking nasa tabi niya. Hindi na siya nag-isip. Sinunod niya ang bugso ng kanyang damdamin. Dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Kislap. Pero hindi ito umiwas. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Magaspang ito, pero mainit. At pagkatapos, hinalikan niya ito. Sa simula, ang halik ay malambot, puno ng pasasalamat at pag-unawa. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Kislap, ang pag-aalinlangan ng isang taong matagal nang isinara ang kanyang puso. Ngunit pagkatapos, may nagbago. Dahan-dahang ipinikit ni Kislap ang kanyang mga mata at tumugon siya. Ang halik ay naging mas malalim, mas mapusok. Ito ay isang halik na puno ng lahat ng kanilang hindi masabi. Ang kanilang kalungkutan, ang kanilang galit, ang kanilang takot, at ang maliit na usbong ng pag-asa. Sa halik na yon, natagpuan nila ang isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga nooy magkadikit. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo sa malamig na hangin. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Kinabukasan, ang hangin sa pagitan nila ay nag-iba. Mayroon pa ring tensyon, ngunit ngayon ay may kasama na itong kuryenteng hindi nila maipaliwanag.
Habang naghahanda sila ng almusal, ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit at ang bawat pagdikit ay nagdudulot ng isang maliit na kislap. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam si Kislap na aakyat siya sa mas mataas na bahagi ng bundok. "Para saan?" tanong ni Hanan. "May signal doon," sagot niya. "May isa akong taong kailangang tawagan. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko mula sa dati kong buhay." Umalis si Kislap. Pagkaraan ng halos 2 oras, bumalik siya. Ang kanyang mukha ay mas seryoso pa kaysa dati. Isang masamang balita ang dala niya. Iyon ang agad na naramdaman ni Hanan. "Nakausap ko na siya," sabi ni Kislap. Ang boses ay mabigat. Nakakuha siya ng impormasyon mula sa loob. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang balitang sisira sa lahat ng kanilang natitirang pag-asa. "Hindi lang si Dagsin ang naghahanap sa atin," sabi niya. "May kasama siyang unit ng mga dati naming kasamahan, mga sundalong tulad ko, mga traidor na nagbebenta ng kanilang serbisyo sa kung sino ang mas malaki magbayad." Tumingin si Kislap sa mga mata ni Hanan. "Hindi lang tayo hinahabol ng mga kriminal, Hanan. Hinahabol tayo ng mga anino ko." Ang balita ay parang isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Kislap. Mga traidor, mga kapatid niya sa pakikidigma noon, na ngayon ay mga asong ulol na handang pumatay para sa pera. Mas masahol pa sila kaysa sa mga tauhan ni Dagsin. Alam nila kung paano siya mag-isip. Alam nila ang kanyang mga taktika. Para siyang nakatingin sa salamin na nagpapakita ng pinakamasamang bersyon ng kanyang sarili. Sa isang iglap, nawala lahat ng pagpipilian. Ang pagtakas ay hindi na posible. Hindi sila makakatakbo ng mas mabilis kaysa sa mga anino. Ang tanging daan na lang palabas ay ang daan papasok. Kailangan nilang harapin ang bagyo. "Wala na tayong aatrasan," sabi ni Kislap. Ang boses ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang malakas na bagyo. "Dito natin sila hihintayin. Dito natin ito tatapusin." Tumingin si Hanan sa kanya. Wala siyang nakitang takot sa mga mata nito. Tanging isang malamig at matigas na resolusyon. At sa halip na matakot, nahawa siya sa determinasyong yon. "Anong plano?" tanong niya. Hindi na ito tanong ng isang biktima, kundi ng isang kasosyo. Tumingin si Kislap sa paligid ng kubo at pagkatapos ay sa gubat na nakapalibot sa kanila. Ang gubat na ito. "Ito ang aking teritoryo. Gagamitin natin ito laban sa kanila." Ang sumunod na ilang oras ay isang blur ng tensyonadong paghahanda. Nawala ang lalaking nagluto ng itlog at ang lalaking humalik sa kanya sa harap ng apoy. Ang kaharap ni Hanan ngayon ay si Commander Tago. Inilabas niya ang isang mapa ng lugar at mabilis na ipinaliwanag ang plano. Bawat salita niya ay tumpak, bawat utos ay malinaw. "Ikaw, Hanan, ang magiging pain," sabi niya, diretsong nakatingin sa mga mata nito. Hindi kumurap si Hanan. "Sabihin mo lang ang gagawin ko. Kapag dumating sila, gagawa ka ng ingay sa kanlurang bahagi ng kubo. Itatakbo mo si Dumpy papunta sa direksyong yon. Sa may malaking puno ng balete, may maliit na kuweba doon sa ilalim ng mga ugat. Itago mo siya doon at sabihin mong huwag na huwag lalabas hanggat hindi ako ang kumukuha sa kanya. Maliwanag?" Tumango si Hanan. "Ako naman." Pagpapatuloy ni Kislap habang isinusuot ang isang lumang chest rig na puno ng bala ng shotgun, ay sasalubong sa kanila mula sa likod. Ang plano ay simple, mapanganib, at ang kanilang tanging pag-asa. Bago sila maghiwa-hiwalay, hinawakan ni Kislap ang kamay ni Hanan. Ang mga mata niya ay bahagyang lumambot. "Mag-iingat ka." "Ikaw din," sagot ni Hanan. "Bumalik ka." Isang tango lang ang sagot ni Kislap bago siya nawala sa mga puno na parang isang multo. Naiwan si Hanan kasama si Dumpy. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Anak, maglalaro tayo, ha? Isang laro ng taguan.
ang pinakamagaling na taguan sa buong mundo. Dapit hapon na nang sila'y dumating. 4 na anino na gumagalaw ng may disiplina sa pagitan ng mga puno. Mga profesional, nasa pwesto na si Hanan. Nang marinig niya ang unang kaluskos, huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng pagkukunwaring takot. Pagkatapos ay tumakbo siya, buhat-buhat at sidampi, papunta sa direksyong na pag-usapan nila. Gaya ng inaasahan, sumunod ang 2 sa mga sundalo. Ang pain ay kinagat. Nang makarating si Hanan sa puno ng balete, mabilis niyang itinago si Dampi sa maliit na siwang sa ilalim ng mga ugat. "Huwag kang lalabas, mahal ko. Huwag kang maingay. Babalikan ka ni Kuya Kislap." Hinalikan niya ito sa noo bago isinara ang takip na mga dahon. Pagkatapos, tumakbo siya palayo. Hinihila ang atensyon papalayo sa kanyang anak. Samantala, sa kabilang panig, si Kislap ay naging isang mangangaso. Ang unang traidor ay hindi man lang nalaman kung ano ang tumama sa kanya. Isang anino lang mula sa itaas ng puno at pagkatapos ay kadiliman. Ang pangalawa ay mas maingat. Naramdaman niyang may mali. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng babala, isang patibong nagawa sa baging ang humila sa kanyang paa at si Kislap ay naroon na para tapusin siya. 2 na lang. Ang natitirang 2 ay kasama na ngayon si Dagsin Silakbo na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, mayabang at sigurado sa kanyang tagumpay. "Lumabas ka na, Tago?" sigaw ni Dagsin. "Alam kong nandyan ka lang. Sumuko ka na at baka sakaling hayaan kong mabuhay ang babae." Walang sagot. Tanging ang ihip lang ng hangin. Nagkatinginan si Dagsin at ang 2 traidor. Naghiwalay sila. Dahan-dahang papalapit sa kubo. Ito ang hinihintay ni Kislap. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Isang putok ng shotgun ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Tinamaan ang isa sa mga traidor sa dibdib. Bagsak. Ang huling traidor ay nagpaputok pabalik sa direksyon ng kubo. Pero walang tao doon. Isang simpleng tali na nakakabit sa pinto at sa gatilyo ng baril. Isang diversion. Mula sa gilid, mula sa mga anino, lumabas si Kislap. Ang huling traidor ay humarap. Ngunit huli na. Isa pang putok at tapos na. Ngayon, silang 2 na lang. Si Kislap at si Dagsin. "Hayop ka!" sigaw ni Dagsin, nagpapaputok ng sunod-sunod gamit ang kanyang pistola. Nagpagulong-gulong si Kislap sa mga halaman, umiiwas sa mga bala. Nang maubusan ng bala si Dagsin, sumugod si Kislap. Hindi ito barilan. Ito ay isang away ng 2 taong may malalim na galit sa isa't isa. Suntukan, sikaran, bawat tama ay may kasamang bigat ng nakaraan. "Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin." Sigaw ni Kislap, pinatamaan si Dagsin ng isang malakas na suntok sa mukha. "Dapat namatay ka na kasama nila." Ganti ni Dagsin, sinaksak si Kislap sa tagiliran gamit ang isang maliit na patalim na itinago niya. Napadaing si Kislap sa sakit. Umatras siya. Hawak ang kanyang tagiliran kung saan mabilis na kumakalat ang dugo. Ngumisi si Dagsin, iniisip na nanalo na siya. "Katapusan mo na." Sumugod siyang muli, handa nang tapusin si Kislap. Pero sa mga mata ni Kislap, hindi takot ang nakita ni Dagsin. Nakita niya ang imahe ni Lira, ang imahe ni Bayani, at ang imahe ni Hanan at Dampi. Ginamit ni Kislap ang lahat ng natitira niyang lakas. Sinalubong niya ang saksak, hinawakan ang kamay ni Dagsin, at sa isang galaw na puno ng sakit at galit, binali niya ito. Sinundan niya ito ng isang malakas na sipa sa dibdib na nagpatumba kay Dagsin. Bumagsak si Dagsin sa lupa. Wala ng hangin. Kinuha ni Kislap ang baril nito. Itinutok niya ito sa noo ni Dagsin. Nagkatinginan sila, ang mamamatay tao at ang multo ng kanyang nakaraan.
Ngunit hindi kinalabit ni Kislap ang gatilyo. Hindi siya katulad ni Dagsin. Ibinaba niya ang baril. Sa sandaling iyon, nakita ni Hanan ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Tapos na. Nanalo sila. Tumakbo siya papalapit kay Kislap. Kislap! Ngunit ang lakas na ginamit ni Kislap sa huling sagupaan ay may kapalit. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Bumagsak siya. Sinalo siya ni Hanan bago pa man siya tumama sa lupa. Kislap! Kislap, manatili ka sa akin! Umiiyak na sabi ni Hanan. Pinipigilan ang pagdurugo mula sa kanyang tagiliran. Ngunit ang mga mata ni Kislap ay unti-unti nang pumingkit. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Hanan. Iligtas mo si Dumpy. Iyon ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig bago siya nilamon ng kadiliman. Lumipas ang 2 linggo. Ang gubat ay muling natahimik. Ang mga anino ay naglaho na. Ang imperyo ni Dagsin Silakbo ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ang mga ebidensyang nakalap ni Hanan mula sa laptop ni Kislap, kasama ang testimonya mismo ni Kislap matapos siyang iligtas ng mga awtoridad, ay sapat na para buksan ang isang malawak na investigasyon. Ang buong sindikato ng Alakdan ay nabuwag. Ang mga pinuno nito, kasama si Dagsin, ay nahaharap ngayon sa habambuhay na pagkabilanggo. Si Hanan Soliman ay bumalik sa tore ng silangan. Muli, siya ang reyna sa kanyang kaharian. Ngunit may nagbago. Sa isang board meeting, habang pinapakinggan niya ang mga ulat tungkol sa pagtaas ng kanilang kita, ang kanyang isip ay wala roon. Nakatingin siya sa labas ng bintana, hindi sa mga gusaling sumisimbolo sa kapangyarihan, kundi sa mga ulap. Hinahanap niya ang isang kanlungan. Ma'am Soliman, may problema po ba? Tanong ng isa sa mga board member. Bumalik ang tingin ni Hanan sa kanila. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, karunungan. Wala, sagot niya. Ipagpatuloy ninyo. Nagbago na siya. Ang CEO na dati walang pakialam sa mga empleyado niya ay naglunsad ng mga bagong programa para sa kanilang kapakanan. Ang babaeng laging naghahabol ng mas malaking kita ay nag-apruba ng mas malaking pondo para sa mga charity. Dahil natutunan niya sa isang maliit na kubo sa gitna ng gubat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat ng pera. Si Kislap ay mabilis na gumaling. Ang sugat sa kanyang tagiliran ay mag-iiwan ng peklat, isang paalala ng laban na kanyang ipinanalo. Ngunit ang mas malalim na sugat, ang sugat sa kanyang puso, ay nagsisimula na ring maghilom. Hindi na siya nagtatago. Sa tulong ni Hanan, nilinis niya ang kanyang pangalan. Ang dating sundalong akala ng lahat ay patay na, ay binigyan ng parangal. Ngunit tinanggihan niya ang lahat ng alok na bumalik sa serbisyo. Tapos na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Isang hapon, sa isang parke sa syudad, naglalaro sina Kislap at Dumpy. Mas mataas pa, Kuya Kislap! Sigaw ng bata habang tinutulak siya ni Kislap sa duyan. Ang tawa ni Dumpy ay musika sa tenga ni Kislap. Pinapanood niya ang bata. At sa mukha nito, nakikita niya hindi na ang anino ng anak na nawala sa kanya, kundi ang liwanag ng isang bagong simula. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman niyang muli ang kapayapaan. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Hanan. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno. Suot ang isang simpleng bestida, hindi ang kanyang karaniwang power suit. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ito ang pangarap na hindi niya alam na meron pala siya. Hindi isang mas malaking kumpanya, kundi ito. Isang simpleng hapon sa parke. Isang pamilya. Kinagabihan, nagmaneho si Hanan. Ngunit hindi siya umuwi sa kanyang mansyon. Nagpunta siya sa Barangay Malaya, sa luma at maliit na apartment building kung saan nagsimula ang lahat. Umakyat siya sa 2 palapag at kumatok sa pinto. Si Kislap ang nagbukas nito.
Nagulat siya nang makita si Hanan. "May naiwan ka ba?" tanong ni Kislap. Umiling si Hanan. "May kukunin sana ako." Pumasok siya sa loob ng apartment. Ang amoy ng lugar ay pamilyar na sa kanya. Ito ang amoy ng kaligtasan. Humarap siya kay Kislap. Ang puso niya'y kumakabog. Pero ang kanyang desisyon ay buo. Dahan-dahan, sa sahig ng maliit at simpleng apartment, lumuhod si Hanan Soliman sa harap ni Kislap Tago. Hindi bilang isang CEO na nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Kislap. "Hanan, anong ginagawa mo? Tumayo ka." Hindi siya tumayo. Sa halip may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing na may diamante, kundi isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may 2 susi. Isang susi sa kanyang mansyon at isang bagong gawang susi para sa apartment na ito. 5 taon kong hinanap ang isang business partner na makakatulong palaguin ang aking kumpanya. Simula ni Hanan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Pero sa loob lang ng ilang araw, sa piling mo, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Kislap. "Hindi ko kailangan ng bodyguard. Kailangan ko ng partner. Isang partner sa buhay. Isang partner na bubuo sa pamilya namin ni Dampy." Kislap Tago, ang pangalan mo ay nangangahulugang isang kislap na nakatago. Hayaan mo akong maging liwanag na magpapakita sa mundo kung sino ka talaga. "Will you be my partner for life?" tanong niya. At sa huli, isinalin niya ito sa wikang mas naiintindihan ng kanilang mga puso. "Kislap Tago, pakakasalan mo ba ako?" Natahimik si Kislap. Ang lalaking kayang harapin ang isang unit ng mga sundalo ay tila natigilan sa harap ng isang babaeng nakaluhod. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito, ang kanyang katatagan, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagmamahal. Nakita niya ang kanilang nakaraan, ang kanilang kasalukuyan, at ang isang kinabukasang hindi niya kailanman pinangarap na posible. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinatanggal ang lahat ng natitirang anino ng kahapon. Dahan-dahan siyang tumango. Sa bintana ng maliit na apartment, ang mga unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang tumagos. Binibigyan ng liwanag ang isang bagong simula para sa 2 pusong natagpuan ang kanilang kanlungan sa gitna ng unos. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hanan at Kislap. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa tibay ng puso at tapang na magmahal at protektahan ang mga taong pinakamamahal natin. Nagpapatunay na kung minsan, ang pag-ibig ay matatagpuan sa mga pinakahindi inaasahang pagkakataon at ang tunay na kaligtasan ay hindi isang lugar, kundi isang tao. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito kasama ko. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga sa akin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mangyaring mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.